kailangan mo po bang bayaran? So, hindi po automatic na libre ka na sa utang, no? Pero may malaking epekto po ang revoked na license. Kapag ang OLA ay revoked o unlicensed, ibig sabihin wala na silang legal authority para mag-operate at maningil bilang lending company. Pero importante ang distinction na ito, no? Ang principal na natanggap mo, pwede pa rin pong singilin yan dahil may natanggap po na pera. Ang hindi pwede po is yung sobra-sobrang interest or yung sobra-sobrang penalties, harassment, pananakot o public shaming. So, lalo na kung revoke na ang license nila, mas mahina ang karapatan nila at mas malakas na ngayon ang depensa ng mga borrowers. But of course, this is just my opinion, no? My point here is wala pong nakukulong dahil sa utang. Pag illegal lender po tayo, bawal po yung abusive collection practices. Pag unconscionable yung interest, pwedeng i-dispute o hindi po bayaran. Especially kung sobra-sobra talaga yung interest na tinataw. So, attorney, pwede pa i-post sa social media ang mukha o picture ng may utang tapos ilalagay sa caption, may utang siya sa akin. Diretso po ang sagot natin, no? Hindi po pwede. So, maraming gumagawa nito. But for me, in my opinion, legal opinion, kahit po totoo na may utang siya, iwasan po natin ito because public shaming could be libelous, no? Kapag pinost mo ang mukha or picture ng may utang, yung pangalan niya, at sinabi mong may utang siya sa akin, pwede kang managot, no, for cyber libel, defamation, unjust vexation, or violation of Data Privacy Act kasi there is an unauthorized use of the person's data. Okay? So, importante pong tandaan, ang utang ay isang civil matter. Hindi po siya nagiging lisensya para ipahiya ang tao sa Facebook o sa kahit anong app.